Ito ay ilan sa mga kamalian ng mga content creator na nagsisimula pa lang. Una, madaling pag-upload. Normal na sa ating mga baguhan ang excited mag-upload. Lalo na kung inspired ka, napapasabay ka sa mga hype, gustong-gusto mo na agad makapag-vlog. Pagka-shoot natin ng mga nagagawa nating video, agad nating itong ini-upload. Excited na excited tayo sa buong social media na ipakita ang video na meron tayo. Excited tayo na makita ang mga numbers kung ilan ang mga nanonood, nagla-like, nag-share, nagko-comment, or nagpa-follow sa atin. Pero ending, nakakalungkot ang resulta. Di natin alam na sa sobrang excited natin, hindi natin napapansin ang mga boring na part ng ating video. Na dahilan kung bakit sa konting segundo lang ay umaalis na ang ating mga viewers. Dito na natin makikita ang sunod na kamalian. Ayaw bigyan ng panahon ang pag-aaral mag-edit ng video. Dito sa mundo ng content creation, alam naman natin na karamihan sa nagtatagumpay ay ang matyatsyaga at ang masisipag. Dahil sa pag-edit ng video, dito mo mapapaganda at maaalis mo ang mga boring na part ng iyong video. Mag-observe ka sa mga content creator, mga famous man o hindi. Sa bawat video nila, makikita mo na pinagsusumikapan talaga nila na i-edit ang kanilang mga video. Huwag kang basta mag-upload lang, tingnan mong mabuti kung ano ang dapat mong alisin sa iyong video. Panoorin mong mabuti kung ikaw ba mismo ay may excite sa ginawa mong video. Doon pa lang ay pwede mo nang malaman kung ang mga viewers mo ay maaari mong makuha ang atensyon. At ang sumunod, ang script. Karamihan sa baguhan content creator, hindi gumagawa ng script. Bakit kailangan ng script? Dahil aminin natin na baguhan lang tayo. Aminin natin na kailangan natin ng mag-guide sa mga gagawin nating content. Bilang isang beginner, wala namang ibang mag-guide sa atin kundi sarili natin. Kaya makakatulong sa'yo kung gagawa ka ng script. Dahil sa script, mababawasan ang tension mo sa paggawa mo ng content. Hindi naman kailangan perpekto kung ano ang nakasulat sa script mo. Ang mahalaga, may ginawa kang script na magpapaalala sa'yo ng mga sasabihin mo. Mahihirapan ka kung on the spot ka. Kung kailan nasa harap ka ng camera, saka mo pa iisipin ang sasabihin mo. Magpapautal-utal ka hanggang sa masira ang diskarte mo. Mauubos na ang oras mo sa kakaisip. At ang sumunod ay ang takot tayong magkamali. Ito ang isa sa malimit na nararanasan ng bawat isa sa atin. Content creator ka man o hindi. Huwag mo piliting maging perfect ang bawat ginagawa mo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo magagawang perfect yan. Pero hindi ko sinasabing huwag mo bigyan ng effort. Yung maramdaman mo na satisfied ka na sa nagawa mo, goods na yon. At ang tandaan mo na kapag nakita mo ang resulta ng nagawa mo, makikita mo kung ano pa ang kulang at dapat mong ma-improve. Kaya ang bawat video na magagawa mo, obserbahan mo kung ano ang dapat mong i-adjust para mas mag-improve ka pa ng quality ng content mo. Sumunod idol, karamihan ganito ang ginagawa, nakapokus sa numero. Marami sa ating content creator ang naghahabol agad dumami ang followers. Masarap naman talaga sa pakiramdam na dumadami talaga ang ating mga followers. Kaya lang, sa sobrang pagmamadali natin ng pagdami nito, mas nagiging negatibo ang balik nito sa atin. Dahil nakakalimutan na natin na magpaganda at makaisip ng maayos na content. Kaya bandang huli, nalalagas lang ang mga followers natin. Dahil nagpalo lang naman sila. Hindi naman talaga sila interesado sa kung ano ang meron sa content mo. Kaya sa halip na mag-focus ka sa numbers, mag-focus ka lang sa paggawa ng quality video. Lagyan mo ito ng value para magustuhan ng bawat viewers mo. At ang sumunod ay ang kritisismo. Hindi ka marunong tumanggap ng kritisismo. Malawak ang social media. Hindi lahat ng viewers mo ay pabor sa nagagawa natin. Maraming maaaring makapanood ng mga video mo. Maraming masakit magsalita. Minsan naiisip natin na nabubuli na tayo o nababash na tayo. Pero hindi natin alam na minsan isa lang pala itong kritisismo. Ano ba ang pagkakaiba ng sinasabing bash at kritisismo? Ang bash
ay pagbibigay ng comment sa iyo o salita na hindi naman related sa topic mo. Salitang panlalait na nakakasakit sa pagkatao mo. Ang kritisismo naman ay isang halimbawa na parang may mali o may hindi sila nagustuhan sa mga napanood sa iyo. Ang ibig sabihin, kailangan mong mag-adjust. Makakatulong ang kritisismo para sa susunod, mabago mo ang pagkakamaling nagawa mo. Minsan, masakit sa kalooban natin. Nabasa natin, narinig natin, pero totoo. Tanggapin natin kung may pagkakamali tayo para maitama natin ito. At ang sumunod ay ang pasensya, patience. Sabi nga, huwag mo i-rush ang sarili mo. Dito sa mundo ni Facebook, bilang content creator, kailangan ng mahabang pasensya. Ang ibang mga baguhang content creator, dismayado kapag nakikita na iilan pa lang ang followers at views. Huwag ka madismaya dahil beginner ka pa lang. Tandaan mo, sa pagiging beginner din nagsimula ang mga famous. Ang kailangan mo lang ay maging consistent ka. As long as wala kang nasasagasaan sa mga nagagawa mo at may value naman ang bawat content mo, tuloy-tuloy ka lang. Isang araw, may makakadiscover ding viewer sa content mo na ang video mo ang kailangan niya mapanood. Hindi lang naman nag-iisa ang maaaring makapanood ng mga video mo. At ang last ay ang hindi pagsunod sa patakaran. Marami sa mga baguhan ay hindi alam ang mga patakaran. Ang patakaran dito sa platform, nakasaad ang mga dapat at hindi natin dapat gawin sa isang platform. Alam ko na sa bawat video na iyong ini-upload ay pinaghihirapan mo ito. Ang hindi pagsunod sa patakaran ay isa sa pinakasagabal sa pag-angat mo. At ang isa pa, kung sakaling dumating ang time na mamonetize ka na, kung wala sanang violation ang nagawa mong video, kikita rin sana ito. Malaki sana ang maitutulong nito sa iyo. Kaya sumunod tayo sa patakaran ng platform. At ang hindi pagsunod sa patakaran ay isang dahilan kung bakit nalalagay sa alanganin ang ating mga account. Kaya dahan-dahan mong pag-aralan kung ano ang mga patakaran o policies at community standards. Ilan lang yan, idol, sa mga kamalian nating mga nagsisimula pa lang maging isang content creator. Hindi ako isang eksperto. Katulad mo lang din ako, idol, na dahan-dahan nag-aaral at patuloy na pinapalawak ang mga kaalaman dito sa content creation. Ito ay base sa aking mga karanasan at aking natutunan. Ikaw pa rin ang magdidesisyon kung susundin mo ang mga nasabi ko o hindi. Sana nakatulong sa iyo, idol. Magkita ulit tayo sa next useful tips video ko.